yung mga nasa MLM. Kung nasa MLM ka, kung nasa MLM ka, sigurado ako makaka-relate ka dito. Okay, sa mga nanonood, sure ako na naranasan mo na to, yung nag-prospect ka, okay? Nag-message ka tapos sa Messenger or sa amang platform, tapos na-zone ka lang. Tapos nag-follow up ka, walang reply, nag-invite ka, tapos sabihin lang sa'yo, ayaw ko, so rejected ka, sa madaling salita. Tama? And minsan, pakiramdam talaga, parang ang bigat-bigat talaga. Yung parang alam mo yun, parang nakakababa ng pagkatao, nakakababa ng confidence. Let me tell you the truth, okay? Rejection is part of the job. Pero hindi dapat siya yung part ng identity mo, hindi mo siya ina-absorb as parte na bilang ikaw, okay? Kaya maraming tumitigil sa MLM, hindi dahil sa skills, kulang sila sa skills, okay? Kundi dahil nauubos sila emotionally, mahina yung emotion nila. Kapag bawat halimbawa, bawat rejection, ina-absorb mo siya as hindi ako magaling, okay? Yun ang naiisip mo. Kapag nasisenson ka lang, ina-absorb mo din siya as yung ayaw nila sa akin, okay? Yun ang napifeel mo, ayaw nila sa'yo. Pag ganun ka, mapapagod ka talaga. Okay? So ngayon, today, okay? Bibigyan kita ng rejection-proof mindset. Okay? Mindset. Rejection-proof mindset. Para hindi ka maubos kapag nasi-zone ka lang or nagsisay no ang iyong prospect. Okay? Ito, rule number 1. Okay? Ito dapat yung mindset mo. Rejection is data, not disrespect. Okay? Hindi ka dinidisrespect. Okay? It's only a data. Lahat laging may no. You have to understand na merong no palagi. Nag-i-exist ang no. It's just a data. Meaning, okay, information lang siya. Hindi siya yung verdict mo as worth mo. Hindi siya nakakabawas ng pagkatao mo or yung value mo, yung worth mo. Okay? Okay. Yan yung number 1, rule. Okay. Ito naman yung 5 quick reframes. Okay? So, number 1, okay? Ang no meaning, okay, doesn't mean never, often, not now. Okay? Maraming tao ang timing lang ang problema. Yung tempo lang talaga ang problema. Hindi mismo ikaw. Pag may nag-no sa'yo, hindi ikaw yung problema. Minsan, timing mo lang. Okay? Number 2, yung pag nasinzone ka, minimin mo siya as ayaw sa'yo. So, yung parang ina-absorb mo siya as pag nasin ka, hindi ibig sabihin na ayaw sa'yo. Okay? Minsan kasi busy lang, distracted, or hindi pa ready mag-decide. So, may ganun talaga. Mas maganda nga yung ganun na ganun yung busy lang, distracted. Dapat ganun ka mag-isip. Okay? Hindi ayaw sa'yo. Busy lang sila. May dahilan kung bakit sinin ka lang nila. Okay? At ang work mo is malaman kung ano yan. Number 3. Okay? Ganito dapat yung mindset mo. People reject the offer, not you. Yung offer ang nire-reject. Hindi talaga ikaw mismo. Okay? Hindi ikaw talaga mismo yung nire-reject nila. Yung offer ang ayaw nila. Okay? So, dapat maintindihan mo yun. Ka-4, every no is a step closer to yes. Okay? Kada no kasi, nalalaman mo yung next mong gagawin. Natututo ka dun sa bawat no. So, ang sunod nun, yes na. Okay? Parang sales number lang yan. Kailangan mo nang ulit-ulitin. Okay? Ulit-ulitin hanggang makakuha ka ng tamang data. At pag nag-yes na, makukuha mo na yung sunod na yes ulit. Okay? Number 5. Okay? 5. Dapat consistency beats confidence. Ganun dapat mag-isip, okay? Kahit gaano kataas ang confidence mo, kung hindi ka consistent, wala din yan. Useless din yan. Nagsasayang ka lang ng oras. Maniwala ka sa akin. Kaya, consistency beats confidence. Talo ng consistent ang motivate lang or mataas lang ang kumpiyansa, okay? Kahit kabado ka, basta consistent ka, lalakas ka rin. Okay? Yun yung 5 na yun. So, dapat mong tandaan yun. Bigyan kita ng simple follow-up na yung, hindi siya yung talaga namimilit. Okay? So, kahit manual yung ginagawa mo, nagme-message ka lang. Pwede sabihin mo, hey John, hey Michael, hey Joshua, or ano man pangalan, hey Joanna, nakita ko na nasin mo na, okay? No pressure ha, pwede mo sabihin, nakita ko na nasin mo na, no pressure ha, pwede mo tanongin ha. Curious lang ako, ano yung pinaka-okay sa'yo? Hindi pa ngayon, or hindi talaga para sa'yo. So, pwede mong tanongin agad siya na, hindi pa ba ngayon? Or hindi tingin mo hindi to para sa'yo. So, hindi siya masyadong, hindi mo siya pinipilit. Tinanong mo lang siya. Respectful siya. Clear pa, at hindi siya yung, hindi parang wala kang kailangan sa kanila. So, ganun lang yun. It's okay to say no ulit. Okay? So, ang kagandahan, matatandaan ka as respectful na tao. Hindi yung nilalayuan ka para may sakit. Kasi napaka-pushy mo. Okay? At kapag na-feel mo na nasasaktan ka na talaga, okay, gawin mo to. Minsan, ginagawa ko to actually. Kapag kasi tao pa rin tayo, we're human, nakakaranas pa rin tayo ng ganong feelings, okay?
ano ka lang, deep breath ka lang, 3 times nagde-deep breath ka. Inhale, exhale. So pwede mong gawin yun, nakakatulong talaga yun. Then, sabihin mo sa sarili mo na rejection is a feedback lang, okay? It's not a failure. It's a feedback. Hindi ka pa naman maghihinto eh. Pagiging failure lang yun kapag nag-stop ka. Okay? Dapat gets niyo yun. So, rejection is not final. Hindi yung failure. It's a feedback lang. Tapos, balik ka na sa next message. Gawin mo lang ulit. Kasi pag meron ka ng momentum, yun talaga. Yung paulit-ulit, nag-build yun ng momentum. Okay? So, yun. And hopefully, may natutunan kayo dito. So, kung nasinsog ka today, okay lang yan. Collect no like a trophies. Okay, dapat collect mo lang na i-collect. I-comment mo nga dyan si Bakoy anong pinaka ayaw mong feelings na na-reject ka before. Anong naramdaman mo nung nare-reject ka at ano yung sunod na gagawin mo para hindi mo na ito ma-experience. So, i-apply mo yan and sigurado ako malaking tulong yan sa iyo. Okay? Comment down below. Thank you.